Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay sa ating CLF 40 Days Prayer and 23 Fasting for the Nation. And praise God po, tayo po ngayon ay nasa season 33 na ang tema ay ang aking nakamamanghat kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Lord. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na muli, Lord God, ay mapapag-usapan namin, Panginoon, kung gaano ka po naging kabuti po, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, kung paano po naging matapat kayo na Diyos sa amin, Lord God. Lord, sa mga makikinig, Panginoon, Lord God, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Lord God, para po maintindihan po yung mga sasabihin ko po, Lord God, and kayo na po ang bahala, Panginoon, sa gawaing ito ngayong gabi, Lord God. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. So, ayun nga po, ang topic po natin ngayong gabi ay ang aking nakamamanghat kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Lord. So, nung binabasa ko po itong tema po na ito, sabi ko nga po kay Lola, sabi ko, ano po ba yung sasabihin ko kasi ang dami. Ang dami ko kasing experience doon sa kabutihan at katapatan ng Lord. Pero, ito pong i-share ko ngayong gabi is yung sa buhay ko na lang po mismo. So, yun nga po, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay wala na po magulang. Si mama po ay namatay 2 days pa lang po akong pinapanganak, and si papa po ay namatay nung 9 years old po ako. So, grade 4 po ako nun. So, 'di ba kapag yung gano'n, nakaranas ka ng ganong problema na nawalan ka agad ng magulang sa murang edad, hindi mo alam kung saan ka nalalapit, sino yung mag-aalaga sa'yo, ganyan. Pero, tunay nga na si Lord ay mabuti at matapat dahil gumagamit siya ng mga tao gumagamit siya ng tao na daluyan ng pagpapala na madaluyan ako ng blessing. So, yun nga po, si Lola Nani. Doon po ako nakatira hanggang ngayon po. So, doon nga po, sa ganong experience ko na maagang nawalan ng magulang, alam niyo po yun, kahit namatay po sila na maaga, hindi po ako yung kulang sa love kasi napapadama din naman po nila yun. And syempre po, nararamdaman ko rin po yung love ni Lord sa akin na kahit sobrang tigas ng ulo ko, ay patuloy niya pa rin naman po akong tinatanggap, 'di ba? Ganun siya kabuti at ganun siya katapat na Diyos sa atin. And nung time po na yon, syempre po medyo lumalaki na ako, ganyan. Umuwi po yung lola ko, yung totoo ko pong lola, kasi galing siya ng States. And nung galing siya sa States, umuwi po siya dito sa Pilipinas kasi po nagkasakit na po nalaman niya pong nagkasakit yung tatay ko, and nung umuwi po siya, patay na po nun si Papa. So kailangan ko pong umuwi doon, and nakasama ko po siya. So, nakasama ko po siya ng siguro po mga 1 year na maayos po siya. Then, yung mga sumunod na taon po, mas naging worse na po siya kasi nagkaroon siya ng Alzheimer's. So, ano po, nung time po na yon, syempre, yung time po kasi na umuwi siya, dun din po yung time na pinalayas po kasi kami ng tito ko doon sa bahay na kung saan kami nakatira. And giniba niya po yun. Tapos,
wala po kaming matuluyan, so tumuloy po ulit kami kila Lola Nani, gano'n. And pinauwi lang po kami ni Lola kasi nga po, nandun na po si Lola Lita po yung totoo ko pong lola. So, kailangan ko po siyang samahan gano'n para magkaroon din po ng bonding. And ah, alam niyo po 'yun yung nung pinalayas po kami, syempre hindi pa rin po na yung parang may galit ka sa puso mo, ganito, ganyan. And yung galit kasi na yun, ang hirap niyang ialis. Pero praise God kasi ngayon, wala na po yung galit na yun sa puso ko. Sinurrender ko na po yun kay Lord. And nung time na nagkasakit na po yung lola ko na totoo, alam niyo po yun, yung nakikita ko na ah, minumura siya ng anak niya, hindi siya inaalagaan. Ano po, nadurog po yung puso ko kasi siya din po yung parang naging way kaya din po kami pinalayas ng tito ko kasi kung hindi siya pumayag, hindi naman niya yun gagawin. And nung nakikita ko po na ginaganon siya ng anak niya, wala po akong choice kasi yun na nga po yung nakikita ko. And sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. So, inaalagaan ko po si Lola. Ako po nagpapakain sa kanya, ako po nagpapaligo sa kanya hanggang sa humina na po siya at mawala na po ng hininga. So, dun sa inaalagaan ko siya, nakakausap ko siya, yung kapag umaano yung katinoan niya, bumabalik siya ulit sa katinoan niya. Alam mo yun, yung sinasabi niya, nagsusorry siya, sabi niya, sorry kasi ganito, ganyan yung ginawa niya. Tapos, tawag dun, yung umuwi nga siya dahil daw po kay Papa, ganito, ganyan. Tapos kapag bumalik na siya ulit, magmumura na naman siya. Alam niyo po yun na wala na po talaga sa katinuan. Pero, sabi ko, nahihirapan akong gawan siya ng, alam niyo po yun, yung mabuti kasi nga ganun nga po yung ginawa niya na pinalayas niya rin kami. Pero, syempre, umiiral pa rin yung pagiging Christian ko na kailangan ko siyang alagaan, na yung hatred ko sa kanya, ialis ko. Tapos, praise God po kasi natutunan ko rin din po siyang patawarin. Sinabi ko sa kanya na pinatawad ko na siya, ganito, ganyan. Kasi, si Lord nga sa sobrang dami nating kasalanan, pinapatawad niya pa rin tayo. Paano pa ako? So, yun, naging maayos naman po. Tapos, nung namatay po si Lola, yun naman po, naiwan naman po ako sa tito ko kasi hindi pa rin po ako bumabalik kay Lola Nani. Doon na po ako nakaranas ng sobrang hirap. Sobrang hirap. Hindi po sobrang hirap na, tawag dito, emotional na siya and physical kasi sa emotional po kung ano-ano pong sinasabi na ganito, wala akong kwenta na mukha akong na mukha kang pera, ganito, na palamunin ka lang, ganyan. Ano po yun, parang na-absorb ko po siya. Tapos, anong tawag dito? Naging sobrang emotional po ako nung time na yon. Sa pagkakaalala ko po, ako po ay grade 10 na, graduating na po ako nun. So, sobrang stress ko po nun. Nagkukulong po ako sa kwarto, nagkukulong po ako sa cabinet, tapos parang gusto ko na po talagang mag-suicide kasi parang feeling ko po walang nakakaintindi sa akin, wala man lang nangangamusta. Parang may purpose pa ba tong buhay ko? Parang hanggang dito na lang ba ako? Parang yun yung tinatanong ko sa Lord. Pero, nung time na yun, dahil bata, kung ano-anong desisyon ginawa, so, napagdesisyonan ko po na lumayas. Lumayas po ako ng 3 days and tumuloy po ako
Saka churchmate ko rin po, si Ate Apple. So, dun po ako tumuloy sa kanyang 3 days. Kasi 'di ba kung ibang bata yung pupunta sa mga kabarkada, ganito, ganyan. Pero ako po, syempre gusto ko pa rin po yung nasa mabuti pa rin po akong tao. And, ayun po, doon ko po na-realize na may naghahanap pa rin po pala sa akin. Yun po nung nalaman ko na hinahanap po pala ako ni Lola Nani. Tapos, sobrang naiyak po ako kasi, ano po yun eh, malapit na po mag-pandemic kasi January o February po ako lumayas ng 2020. Tapos, ano po, doon ko po nakita yung kabutihan ni Lord kasi, alam niyo yun, yung akala mo na ah, wala na makakaintindi sa'yo, na wala kang kakampi. Pero, nandyan si Lord para tulungan ka, para pakinggan ka. Ikaw lang yung hinihintay niya na makinig din sa kanya, diba? Sabi niya nga eh, be still and know that I am God. Siyempre, nung bata ako, nun di ko yun naiintindihan. Sobrang, parang feeling ko yung pasang-pasan ko na yung ah, buong mundo, ganun. Pero, dahil sa ah, kabutihan at katapatan ng Lord, patuloy niya pa rin akong inaabot. Kasi ganun niya pala ako kamahal. Kasi kala ko wala akong purpose, ganun. And sabi nga niya, di ba, God doesn't design accidents. He creates purposes. So, doon ko nalaman na may purpose pala ako. Kala ko wala lang. Kala ko wala akong kwenta. Hanggang dito na lang ako. Pero, ganun siya kabuti. Yung, yung katapatan niya sa akin na hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin nararanasan. Syempre, normal lang na nakakaranas tayo ng mga struggle, ng mga trials, pero dahil dun sa mga nararanasan nating problema, dun nakikita ni Lord kung tayo ba yung ay totoong nagtitiwala sa Kanya, di ba? Dun niya nakikita na kailangan na kung kailangan ba talaga natin siya. And sobrang doon ko nakita na ganun siya kabuti kasi kala ko nga dati, sabi ko pa, totoo atang tulog ang Diyos kasi hindi niya ako naririnig. Kasi pray ako ng pray pero parang walang nangyayari. Pero, ayun, totoo po palang naririnig tayo ng Diyos. Diba? So, yun nga po. So, kung nangyari sa akin yun, ayun ang naging experience ko. What more pa sa mga taong nakakanood, alam ko pong may ganitong experience kayo, o kung wala man, syempre, alam ko po na ma-encounter nyo rin po yung kabutihan at katapatan ng Lord sa inyo. So, praise God po. Dun po natin malalaman na ganun ka-amazing ang Lord. So, yun po yung aking nakamamanghat kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Lord. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Lord God, sa aming pinag-usapan, Panginoon. Grabe po, Lord God, yung kabutihan mo, Panginoon, yung katapatan mo sa bawat isa, Lord God. Lord God, alam ko po na hindi lang po ako nakaranas ng kabutihan mo, Panginoon, ngunit marami po kaming nakakaranas, Lord God. Lord God, kayo po yung Diyos na pagmahal, Panginoon. Marami pong salamat dahil po patuloy niyo pa rin kaming inaabot, Lord God. Patuloy niyo pa rin kaming minamahal, Lord God, kahit dami naming kasalanan, Lord God. Marami po kaming pagkukulang, Panginoon. Ngunit kayo po yung Diyos na hindi nagkukulang, hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God.
Sa inyo ko na po binabalik, Panginoon, ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.